Isang malupit na biro ng tadhana. Habang pagod na pagod si Rebecca sa pag-aalaga sa pamilyang inakala niyang kanlungan, tinitingnan lang pala siya bilang isang kasangkapang ibebenta. Wala kang halaga, Rebecca. Isang basura na pinulot sa putikan. Ang bawat patak ng pawis mo ay tinatawanan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Pero tandaan nyo, ang basurang tinatapon nyo ay ang reynang wawasak sa inyong kaharian. Handa na ba kayong malaman ang tunay na kulay ng mga Del Rosario? Sino nga ba si Crystal? Ibigay mo na sa akin ang pera, Franco, at isama mo na ang babaeng iyan palayo rito. Napapagod na akong magpanggap na mahal ko siya para lang mabayaran ang utang na loob na hindi naman niya alam. Ang tinig ni Aling Estrella ay matalim, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Rebecca, na tila binubura ang lahat ng magagandang alaala ng nakalipas na 10 taon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Rebecca habang hawak ang isang maliit na cake na ginawa niya mula sa sarili niyang ipon. Ang kanyang mga daliri ay may bakas pa ng harina, at ang kanyang likod ay kumakabit pa rin sa pagod mula sa maghapong paglilinis ng bahay para sa kaarawan ng kanyang nanay na Nayan. Niluto niya ang paboritong sinigang ni Estrella. Tiniis ang init ng kalan at ang hapdi ng mga sugat sa kamay. Lahat ay para sa isang ngiti na akala niya ay totoo. Pero ang mga salitang narinig niya mula sa loob ng silid ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit na kanyang naranasan. Huwag kang mainip, Auntie. Masisiguro ko sa iyo, pagkatapos nito, hindi mo na muling makikita ang basurang iyan. Sagot ng isang boses ng lalaki. Si Franco. Ang kanyang tawa ay puno ng pangungutya. Isang tunog na nagpapatindig sa balahibo ni Rebecca. Gagamitin natin siya hanggang sa huling patak ng kanyang pagkatao. She's just a puppet, and I hold the strings now. Ang mundong kinagisnan ni Rebecca ay tila biglang gumuho. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, na tila may nakabara na malaking bato na hindi niya malunok. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masiglang nag-aayos ng cake, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang munting cake na simbolo ng kanyang pasasalamat ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang pagkakahawak. Ang porselanang plato ay lumagpak sa sahig, nagkadurog-durog sa libu-libong piraso, gaya ng kanyang tiwala na nawasak sa isang iglap. Ang puting icing ay kumalat sa maruming sahig, nabahiran ng alikabok at dumi, tulad ng kanyang dangal na niyuyurakan sa loob ng silid na iyon. Napalingon ang dalawa sa loob ng silid dahil sa ingay ng pagkabasag. Bumukas ang pinto at doon ay tumambad ang anyo ni Franco. Matangkad, nakasuot ng mamahaling damit na hindi nababagay sa payak nilang tahanan, at may ngiting parang isang lobong nakakita ng biktima. Tumingin siya kay Rebecca mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkamuhi. Look who's eavesdropping. Nagulat ka ba, Rebecca? O mas tamang sabihing, nalaman mo na rin sa wakas na ikaw ay isang kasangkapan lang na binabayaran namin para manatiling tahimik? Si Aling Estrella ay hindi man lang nag-iwas ng tingin. Wala siyang pakialam sa luhang dahan-dahang umaagos sa pisngi ng babaeng itinuring siyang ina. Kinuha lang niya ang isang baso ng tubig at uminom ng mahinahon, na tila ang pagbebenta sa buhay ni Rebecca ay isang simpleng transaksyon lamang sa palengke. Ang lamig ng kanyang mga mata ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Rebecca sa kanyang buhay. Tumitig si Rebecca sa mga piraso ng porselana sa sahig.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kamangmangan. Paano niya nagawang mahalin ang mga taong nakatingin sa kanya bilang isang bagay na may presyo? Paano niya nagawang isakripisyo ang kanyang kabataan para sa isang pamilyang yang tanging hangad ay ang kanyang pagkawasak? Lumapit si Franco at hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. Ang mga kuko nito ay tila ibinabaon sa kanyang balat. Ang lamig ng kamay nito ay tumagos hanggang sa kanyang buto, nagdadala ng babala ng isang madilim na bukas. Tapos na ang laro sa bukid, Rebecca. Oras na para harapin ang katotohanang matagal naming itinago sa iyo. You are nothing but a ghost of a girl who died 10 years ago. Ang kanyang boses ay bumulong sa tenga ni Rebecca, puno ng panganib. Handa ka na bang bumalik sa impyerno, Rebecca? Sa gitna ng kanyang panginginig, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa isipan ni Rebecca. Sino ba talaga ako sa buhay nila at gaano pa kalalim ang sugat na kailangan kong tanggapin bago ko mahanap ang sarili kong pangalan? Hinila ni Franco si Rebecca palabas ng bahay nang walang bahid ng awa. Ang kanyang mga daliri ay parang bakal na nakakapit sa manipis na braso ng dalaga. Bawat hakbang ni Rebecca sa mabatong daanan ay puno ng hapdi, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang durog na puso. Ang tsinelas niya ay naiwan sa pintuan, at ang lamig ng lupa sa kanyang mga paa ay tila isang paalala ng kawalan ng proteksyon sa mundong akala niya ay tahanan. Si Aling Estrella ay nakatayo lamang sa beranda, nakahalukip-kip habang pinapanood ang pag-alis ng batang babaeng naglingkod sa kanya ng tapat. Ang usok mula sa kanyang hinihit-hit na sigarilyo ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Kasing lamig at kasing pait ng kanyang budhi. Isinakay ni Franco si Rebecca sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Rebecca. Isang hudyat na siya ay tuluyan nang naging bilanggo. Ang ungol ng makina ng sasakyan ay nagsimulang maghari sa tahimik na kapaligiran ng nayon, na tila isang halimaw na handang lamunin ang kanyang kinabukasan. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, tumingin si Rebecca sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang munting dampa na naging saksi ng kanyang mga pangarap. Mga pangarap na ngayon ay kasing dumina ng putik sa kalsada. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo sa kanto ng kalsadang patungo sa bayan, isang marangyang sasakyan ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Ang pagkiskis ng mga gulong nito sa tuyong lupa ay naglabas ng makapal na alikabok at isang matalim na tunog na yumanig sa katahimikan ng gabi. Sa pilitang napapreno si Franco, dahilan upang halos masubsob si Rebecca sa dashboard. Ang galit ay agad na rumaan sa mukha ni Franco habang pilit niyang tinitingnan kung sino ang nangahas na humarang sa kanya. Bumukas ang pinto ng kabilang sasakyan at lumabas ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang ngunit puno ng awtoridad. Si Simon Alvarado. Nakasuot siya ng isang dekalidad na Amerikana na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa sasakyan ni Franco. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon at bato ay may dalang bigat na hindi matatawaran. "What the hell is this, Simon? Bakit mo hinaharangan ang daan ko?" Sigaw ni Franco habang ibinababa ang bintana ng sasakyan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis.
Hindi sumagot si Simon kay Franco. Sa halip, ang kanyang paningin ay dumiretso kay Rebecca na nakaupo sa loob, namumutla at basa ang mukha ng luha. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Simon, awa, pangungulila at isang matinding pangako ng proteksyon. Lumapit siya sa gilid ng bintana ni Rebecca at kumatok ng mahina. Isang kilos na sobrang banayad kumpara sa tindi ng tensyong nakapaligid sa kanila. "Crystal!" Mahinahong tawag ni Simon. Ang kanyang boses ay malalim at tila isang musika na pilit ginigising ang isang bahagi ng utak ni Rebecca na matagal nang natutulog. "Crystal, huwag kang matakot. Nandito na ako." Napatigil ang mundo ni Rebecca. "Crystal?" Ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang madilim na alaala. May kung anong kirot ang gumising sa kanyang sentido. Isang imahe ng isang malaking bahay, amoy ng mga bulaklak, at isang tinig na kasing lambing ng kay Simon. Tiningnan niya si Simon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Sino? Sino si Crystal? Bakit mo ako tinatawag sa pangalan niya?" "Get out of the way, Simon! She's just a peasant girl and taking back to work in the city. Huwag kang makialam sa internal affairs ng mga Del Rosario!" Bulyaw ni Franco, sabay mabilis na paglabas ng sasakyan para harapin si Simon. Ngunit hindi natinag si Simon. Nanatili siyang nakatayo sa pagitan ni Rebecca at ng panganib na hatid ni Franco. Hindi siya isang katulong, Franco, at alam mong mas higit pa siya sa isang hamak na probinsyana. She is Crystal Del Rosario, ang tunay na tagapagmana na pilit ninyong ibinaon sa limot. Lumingon si Simon muli kay Rebecca. Inabot ang kanyang kamay na tila isang tulay patungo sa kaligtasan. "Magdesisyon ka, Rebecca. Mananatili ka ba sa mga taong trinatrato ka bilang basura? O sasama ka sa akin para bawiin ang buhay na ninakaw nila sa iyo?" Nakatitig si Rebecca sa nakalahad na kamay ni Simon. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang mga mura at pananakot ni Franco. At sa malayo, nakikita niya ang anino ni Aling Estrella na tila walang pakialam sa kanyang kapalaran. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa pagitan ng takot sa hindi kilalang lalaking ito at ng pamilyar na sakit ng kataksilan. Sa bawat segundong lumilipas, ang tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang desisyong babago sa kanyang buong pagkatao. "Huwag mong pabayaan ang pamilyang nagligtas sa iyo, Rebecca. Utang mo sa akin ang buhay mo." Ang boses ni Aling Estrella ay pumalahaw sa gitna ng tumitinding buhos ng ulan. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng damit ni Rebecca. Tila isang inang nagmamakaawa para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang kulubot na pisngi ay humahalo sa kanyang mga luha, lumilikha ng isang imahe ng desperasyon na kung titingnan ng iba ay nakakaawa. Ngunit para kay Rebecca ay tila isang malupit na pagtatanghal. Napatitig si Rebecca sa babaeng itinuring niyang mundo. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Estrella. Sa loob ng 10 taon, ang utang na loob na ito ang naging katuwiran ng lahat ng kanyang paghihirap. Ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang bawat mura, bawat pagod, at bawat pagkukulang. "Tigilan mo na ang pag-arte, Aling Estrella." Ang tinig ni Simon ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng bagyo, malamig at puno ng puot. Humakbang siya palapit, ang bawat pagyapak ng kanyang sapatos sa basang lupa ay tila isang babala.
May kinuha siyang isang makapal na sobreng plastik mula sa loob ng kanyang Amerikana upang hindi mabasa ng ulan. Huwag mong gamitin ang salitang utang na loob sa harap ko dahil matagal ka nang binayaran. 5 milyong piso, Estrella. Iyan ang halagang tinanggap mo mula sa mga Del Rosario 10 taon na ang nakalilipas para itago si Crystal at gawin siyang alipin sa masukal na probinsyang ito. Tila tumigil ang paghinga ni Rebecca. Ang paligid ay naging blangko. Ang 5 milyong pisong binanggit ni Simon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa hagupit ng hangin. Lumingon siya kay Estrella, naghahanap ng pagtanggi, naghahanap ng kahit anong senyales na nagsisinungaling si Simon. Ngunit ang pag-iwas ng tingin ni Estrella at ang dahan-dahang pagluwag ng kapit nito sa kanyang damit ang nagbigay ng pinakamasakit na sagot. Totoo ba? Mahina ang boses ni Rebecca. Halos malunod ng tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ng saging sa paligid. Binayaran ka nila para itago ako. Lahat ng pagmamahal na ipinadama mo, lahat ng pag-aalaga mo noong may sakit ako, bahagi lang ba iyon ng kontrata? Hindi sumagot si Estrella. Sa halip ay muli itong humagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na mawala ang kanyang pinagkakakitaan. Kailangan ko ang pera, Rebecca. Para sa pamilya natin iyon. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rebecca, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang isang maliit at kupas na singsing na gawa sa murang pilak, ang tanging regalo ni Estrella sa kanyang 8 taong kaarawan. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Inabot niya ang kamay ni Estrella at inilagay doon ang singsing. Ang metal ay dahan-dahang nabasa ng ulan sa palad ng matanda. Isang simbolo ng antin na tuluyan ng natapos at nalinisan ng baha ng kataksilan. Wala na akong utang sa iyo, Nay. Kung nanay nga ang dapat kong itawag sa iyo, bulong ni Rebecca bago siya tumalikod. Ngunit bago pa sila makahakbang palayo ni Simon, ang boses ni Franco ay bumanat mula sa dilim ng sasakyan, puno ng malupit na banta. Akan po kabobo. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Rebecca, kung hindi ka sasama sa akin ng maayos, titiyakin ko na bago sumikat ang araw bukas, ang buong baryong ito ay magiging abo. Isang utos ko lang, at ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo dito ay mawawalan ng tirahan. Pipiliin mo ba ang sarili mong kalayaan kaysa sa buhay ng mga kapitbahay mong inosente? Napatigil si Rebecca. Ang kanyang paa ay nakabaon sa putikan habang ang banta ni Franco ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Tumingin siya sa mga dampa ng kanyang mga kaibigan sa malayo at muling naramdaman ang bigat ng isang bagong tanikala na pilit ibinubuhol sa kanyang leeg. Ang bawat pailaw sa malalaking gusali ng Maynila ay tila mga matang nanghuhusga habang binabaybay ng sasakyan ang maingay at abalang kalsada ng lungsod. Para kay Rebecca, ang ningning ng syudad ay walang dalang pag-asa, kundi isang malamig na paalala na siya ay malayo na sa tahimik at payak na bukid na kanyang kinalakihan. Nakaupo siya sa likuran ng sasakyan ni Simon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang luma at kupas na damit. Sa kabilang sasakyan, alam niyang nakasunod si Franco, na parang isang buitreng naghihintay
ng tamang pagkakataon upang muling sumakmal. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Rebecca? Ang tanong ni Simon ay bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa rearview mirror. Hindi mo kailangang gawin ito. Pwede kitang dalhin sa isang ligtas na lugar kung saan hindi ka na maaabutan ni Franco. Tumingin si Rebecca sa bintana, pinagmamasdan ng sariling refleksyon na tila isang estranghero. Kailangan kong malaman ang totoo, Simon. Kung babalik ako doon bilang isang biktima, habang buhay akong tatakbo. Pero kung papasok ako sa loob ng pamamahay nila bilang isang tao na walang kinalaman sa nakaraan, baka sakaling mahanap ko ang mga sagot na pilit nilang itinutumba. Ang kanyang boses ay mahinahon pero may bakas ng bakal. Napagkasunduan nilang papasok siya sa mansyon ng mga Del Rosario hindi bilang si Crystal, kundi bilang isang apprentice o katulong na inirekomenda ni Simon para sa isang proyekto ng korporasyon. Ito ang tanging paraan upang mabantayan siya ni Simon habang unti-unti niyang binabawi ang kanyang alaala. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang tarangkahan na gawa sa itim na bakal, naramdaman ni Rebecca ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang matatandang bakal na pinto ay dahan-dahang bumukas ng walang ingay. Ngunit ang bigat ng presensya nito ay tila isang babala. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay isang palasyo ng luho, ngunit ang bawat sulok nito ay tila nababalot ng isang madilim at malamig na sining. Ang amoy ng mamahaling pabango at tuyong kahoy ay agad na sumalubong sa kanila pagpasok sa malawak na foyer. Doon, sa gitna ng hagdanang gawa sa marmol, nakatayo ang isang babaeng ang tindig ay tila isang reynang walang puso. Si Doña Victoria. Nakasuot siya ng isang asul na terno na walang kahit isang gusot at ang kanyang mga alahas ay kumikinang nang may kabigatan sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato, walang emosyon, maliban sa isang bahid ng pagkamuhi nang dumapo ang kanyang tingin kay Rebecca. So, ito ba ang regalo na ipinangako mo sa akin, Franco? Ang boses ni Doña Victoria ay matalim at mapangmaliit, tila bawat salita ay isang latigo. Lumakad siya pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa marmol na sahig ay tila isang tadhana na dahan-dahang lumalapit. Tumigil siya sa harap ni Rebecca at tiningnan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Amoy lupa at pawis. How can this creature be of any help in this house? Ya ang magiging assistant sa bagong inventory ng mga antigong gamit, Victoria. Inirekomenda siya ni Simon. Paliwanag ni Franco na may mapang-uyam ng ngiti habang nakasandal sa pinto. Lumapit si Doña Victoria kay Rebecca. Kinuha ang dulo ng buhok ng dalaga gamit ang kanyang dalawang daliri na parang nandidirek. Assistant, look at those hands. Ang mga kamay na ito ay para lamang sa paglilinis ng dumi sa sahig, hindi para humawak ng mga mamahaling dokumento. Bigla niyang binitawan ang buhok ni Rebecca at tiningnan si Simon nang may nanlilisik na mga mata. Dahil ikaw ang nagpasok sa kanya rito, Simon, sisiguraduhin kong matututunan niya kung ano ang tunay niyang lugar sa mansyong ito. Papapanalita. Magsasalita sana si Simon upang ipagtanggol si Rebecca. Ngunit marahan siyang hinawakan ni Rebecca sa braso, isang senyas na kaya niya ito. Hindi nag-iwas ng tingin si Rebecca kay Doña Victoria. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nagpupumiglas, isang pamilyar na galit na matagal nang nakabaon. Kumuha si Doña Victoria ng isang tumpok ng mga lumang damit at isang maruming basahan
mula sa gilid ng hagdan at marahas na inihagis ito sa paanan ni Rebecca. Ang tela ay bumagsak nang walang tunog sa mamahaling marmol. Ngunit ang insulto ay tila isang sampal na umaling-awngaw sa buong silid. Magsimula ka sa kusina. Pagkatapos, linisin mo ang bawat sulok ng mansyong ito hanggang sa kuminang ang sahig na parang salamin. Sa bahay na ito, ikaw ay walang pangalan at wala kang boses. Magsimula kang magtrabaho, katulong. Pagpaso. Nakatayo si Rebecca sa gitna ng marangyang silid, napapaligiran ng kaaway, habang ang anino ni Doña Victoria ay tila lumalamon sa kanyang munting pag-asa. Sa likod ng kanyang mga mata, isang munting alaala ang biglang kumislap. Ang imahe ng parehong babaeng ito na may hawak na gunting, pilit na pinuputol ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Ang bawat pagpahid ni Rebecca nang basahan sa makinis na sahig ng mansyon ay tila pagbura sa kanyang sariling dangal. Ang lamig ng marmol ay tumatagos sa kanyang mga tuhod habang siya ay nakaluhod, isang posisyong pilit na ipinaparamdam sa kanya ang kanyang kababaan sa loob ng bahay na iyon. Ang sikat ng araw na dumadaloy sa malalaking bintana ay nagpapakita ng bawat butil ng alikabok na lumilipad sa hangin, tila mga ligaw na alaala na hindi niya mahuli-huli. Sa bawat kuskos niya, nararamdaman niya ang matitinding titig ng mga katulong na dati ay kanyang mga kalaro. Ngunit ngayon ay tumitingin sa kanya nang may halong takot at pagtataka. Nang sumapit ang dapit hapon, ang bango ng mga rosas mula sa hardin ay dinala ng hangin papasok sa pasilyo. Ang amoy na iyon ay tila isang malakas na tawag na hindi niya matanggihan. Dahan-dahan siyang lumabas, bitbit ang isang timba ng tubig, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa isang sulok ng hardin, kung saan ang mga rosas ay pinakamatingkad ang kulay. Doon sa ilalim ng malalagong dahon ng isang puno ng mangga ay nakatayo si Simon. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na pader sa gitna ng isang gumigibang mundo. "Bakit ka narito, Simon? Baka makita tayo ni Doña Victoria." Bulong ni Rebecca, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Hindi ko matitiis na makita kang ganito, Crystal," sagot ni Simon. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Rebecca ang init ng kanyang presensya. "Alam mo ba, noon pa man, mahilig ka na sa tsaa na gawa sa chamomile. Sinasabi mo sa akin na ang amoy niyon ay nagpapakalma sa iyong kaluluwa tuwing gabi na pakiramdam mo ay mabigat ang mundo." Napatitig si Rebecca sa malayo. Chamomile. Isang simpleng salita, ngunit tila isang susi na pilit nagbubukas ng isang saradong pinto sa kanyang isipan. Isang malabong imahe ng isang tasa na umuusok at isang malambot na kamay na humahaplos sa kanyang buhok ang biglang dumaan sa kanyang gunita. Ang sakit ay biglang gumuhit sa kanyang sentido. Isang matalim na kirot na tila gustong basagin ang kanyang bungo. "Masakit ba ang ulo mo?" Agad na hinawakan ni Simon ang kamay ni Rebecca. Ang haplos ng balat ni Simon sa kanyang malamig na kamay ay nagpadala ng isang kislap ng kuryente na tila nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ito ang kilig na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng kaligtasan at pagmamahal na akala niya ay sa panaginip lang matatagpuan. Dahan-dahang iginiya ni Simon si Rebecca patungo sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo na bihirang buksan. Sa loob ay may isang lumang piano na nababalot ng makapal na alikabok. At ang nakapagtataka
ay ang mabibigat na kadenang nakapulupot dito, na tila ba ang musika ay isang krimen na kailangang ikulong. Nang makita ni Rebecca ang piano, ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang mga daliri ay kusa ng gumalaw, tila ba may sariling buhay na gustong haplusin ang mga itim at puting teklado. Bakit ito nakakadena? Tanong ni Rebecca. Ang kanyang tinig ay halos isang hikbi. Dahil ang tunog niyan ang nagpapaalala sa lahat sa bahay na ito ng tunay na reyna na nawala, madiing sagot ni Simon. At ayaw ni Franco at Victoria na maalala ang katotohanan iyon. Nang subukan ni Rebecca na hawakan ang bakal na kadena, ang sakit sa kanyang ulo ay lalong tumindi. Tila isang bagyo na nanalasa sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang mga binti ay nanghina at halos matumba siya kung hindi lang siya nasalo ni Simon. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang hininga ng isa't isa ay naghahalo sa katahimikan ng silid. Ramdam ni Rebecca ang mabilis na tibok ng puso ni Simon. Isang ritmo na tila tumutugma sa kanyang sariling pangungulila. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng ang malakas na pagbukas ng pinto ay umaling-aungaw sa buong silid. Sa may pintuan, nakatayo si Franco. Ang kanyang anino ay mahaba at madilim, at ang kanyang mga mata ay nagniningas sa selos at galit. Ano ang ginagawa niyo rito sa dilim? Ang boses ni Franco ay tila isang matalim na patalim na pumutol sa espesyal na sandaling iyon. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng panganib at pangungutya. Rebecca, tila nakakalimutan mo na ang iyong lugar. At ikaw naman, Simon, tila masyadong malalim ang interes mo sa aking katulong. Nakatayo si Rebecca sa gitna ng dalawang lalaki. Ang kanyang kamay ay hawak pa rin ni Simon, habang ang banta ni Franco ay tila isang lason na dahan-dahang lumalason sa hangin ng silid. Ang umaga sa mansyon ng mga Del Rosario ay hindi nagsimula sa huni ng mga ibon, kundi sa isang matalim na sigaw na yumanig sa bawat sulok ng malawak na kabahayan. Magnanakaw! May magnanakaw sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Victoria ay parang isang hagupit ng latigo, puno ng puot at pagkamuhi habang naglalakad siya sa pasilyo, kasunod ang lahat ng mga kasambahay na nakayuko at nanginginig sa takot. Sa gitna ng malawak na foyer, pilit na pinaluhod ni Franco si Rebecca. Ang marahas na pagkawak ni Franco sa balikat ng dalaga ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang balat. Inihagis ni Franco ang isang maliit na bag, ang tanging pag-aari ni Rebecca, sa gitna ng marmol na sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng tela ay sinundan ng pagkalat ng iilang lumang damit, at mula sa loob nito ay gumulong ang isang kumikinang na bagay. Ang mga diamante ng isang mamahaling kwintas ay tila nangungutya sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ito ba ang itinuro sa iyo sa probinsya, Rebecca? Ang magnakaw ng mga bagay na hindi mo kailanman mabibili kahit magtrabaho ka pa ng 100 taon? Ang boses ni Franco ay puno ng mapang-uyam na tawa habang pinapanood ang bawat patak ng luha ni Rebecca na tumatama sa malamig na sahig. Hindi ko po ninakaw iyan, ma'am. Hindi ko alam kung paano napunta iyan sa gamit ko. Sagot ni Rebecca. Ang kanyang tinig ay gumaralgal, ngunit may bakas ng katatagan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria, naghahanap ng kahit katiting na katarungan, ngunit tanging kadiliman lamang ang kanyang nakita. Silence! Ang isang tulad mo ay walang karapatang tumingin sa akin ng ganyan. Isang marahas na galaw ng kamay ni Doña Victoria ang nagpatahimik sa paligid. Luhod,
Isawsaw mo ang iyong mukha sa sahig at humingi ka ng tawad sa paglapastangan mo sa aking pagkatao. Eksaktong bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon at pumasok si Simon. Ang kanyang mga mata ay agad na nag-apoy nang makita ang kalagayan ni Rebecca. Mabilis ang kanyang mga hakbang, ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Anong kahiyahiyang eksena ito, Franco? Huwag ka makialam dito, Simon. Hindi sa akto ang katulong mo. Magnanakaw ang dinala mo sa bahay ko. Sagot ni Franco habang ipinapakita ang kwento. Inilabas ni Simon ang kanyang cellphone, handang ipakita ang nakuhang kopya ng lihim na kamera na ipinalagay niya sa pasilyo na nagpapakita kung paanong length na inilagay ng isang tauhan ni Franco ang kwintas sa bag ni Rebecca. Ngunit bago pa niya makapakita ito, nag-angat ng tingin si Rebecca at umiling ng bahagya. May isang mensahe sa kanyang mga mata, ang pagnanais na pagmasdan kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito. Gusto niyang makita ang tunay na kulay ng kanilang kasamaan nang walang anumang harang. Napilitang huminto si Simon. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit na makitang nakaluhod ang babaeng mahal niya ay halos hindi niya matagalan. Ngunit nirespeto niya ang hiling ni Rebecca. Laging nakayuko si Rebecca habang dahan-dahang naglalakad palayo si Doña Victoria at Franco na iniwan siyang mag-isa sa gitna ng foyer para linisin ang kalat. Ang katahimikan ay muling naghari, maliban sa mahinang tunog ng basahan na idinidiin ni Rebecca sa sahig. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Si Maria, ang matandang tagapagsilbi. Walang salitang binitawan si Maria, iniabot lang niya ang isang baso ng tubig at isang munting piraso ng tinapay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay. Nang matapos ang lahat at ang lahat ay nasa kani-kanilang silid na, bumalik si Rebecca sa kanyang munting kwarto sa likod ng kusina. Habang inaayos niya ang kanyang mga nagulong gamit, may napansin siyang isang piraso ng papel na sumabit sa ilalim ng kanyang luma at sirang kama. Ito ay isang pahina mula sa isang lumang talaarawan. Ang papel ay dilaw na at may mga mantsa ng natuyong luha. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Ngayong gabi, narinig ko silang nag-uusap sa silid ni Franco. Hindi sila mga Del Rosario. Sila ay mga anino lamang na nagnanakaw ng liwanag. Kung mawala man ako, hanapin mo ang susi sa ilalim ng... Ang huling bahagi ng pangungusap ay punit na. Hawak ni Rebecca ang papel habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Kaninong sulat kamay ito? At anong susi ang tinutukoy ng lihim na ito? Sa ilalim ng balabal ng kadiliman, ang mansyon ng mga Del Rosario ay tila isang dambuhalang rebulto na walang pakiramdam. Ang bawat hakbang ni Rebecca sa mahabang pasilyo ay maingat at dahan-dahan. Tila ba ang bawat pagyapak niya sa makapal na alpombra ay may dalang bigat ng isang kasalanan. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay parang isang tambol na nagbababala sa paparating na panganib. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang maliit na flashlight. Ang tanging tanglaw niya patungo sa silid na matagal nang ipinagbabawal, ang dating opisina ng kanyang ama. Nang marating niya ang tapat ng pinto, narinig niya ang mahinang tunog ng mekanismo ng kandado na bumukas sa tulong ng susi na palihim na ibinigay sa kanya ni Maria. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay, na tila ba ang silid mismo ay nag-aanyaya sa kanya na pumasok at tuklasin
ang mga lihim na matagal nang ibinaon. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na tila nagpabalik sa kanya sa isang panahong masaya pa ang lahat. Sa loob ng silid, dinala ni Rebecca ang liwanag sa isang malaking cabinet na gawa sa madilim na kahoy. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, kita niya ang isang asul na folder na may pangalan ng kanyang ama. Sa loob nito, natagpuan niya ang mga dokumentong medikal mula 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang isang ulat na sadyang itinago. Ang kanyang ama ay hindi namatay dahil sa pinsala sa utak mula sa aksidente, kundi dahil sa isang labis na dosis ng gamot na hindi dapat ibinigay sa kanya. Ang pirma sa ilalim ng utos na yon ay pamilyar, kay Franco. Diyos ko! Ang tanging naibulalas ni Rebecca, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na sapatos na papalapit sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Natigilan si Rebecca. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Wala siyang mahanap na mapagtataguan sa malawak na silid hanggang sa isang kamay ang biglang humila sa kanya patungo sa madilim na sulok sa likod ng makapal na kurtina. Ang amoy ng pamilyar na pabango. Isang halong kahoy at sariwang hangin ang nagsabi sa kanya kung sino ang kumuha sa kanya. Si Simon. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit sa masikip na espasyo. Ang bawat hininga ni Simon ay nararamdaman ni Rebecca sa kanyang leeg na nagpadala ng isang kislap ng init sa kabila ng lamig ng takot. Ang kamay ni Simon ay mahigpit na nakatakip sa bibig ni Rebecca habang ang isa pa niyang braso ay nakapulupot sa baywang ng dalaga upang masiguro na hindi ito makakagawa ng anumang ingay. Sa labas ng kurtina, narinig nila ang pagbukas ng pinto at ang pagpasok ng 2 tao. Siguraduhin mong walang nakakaalam tungkol sa mga ulat na yon, Franco. Ang boses ni Doña Victoria ay malamig at puno ng utos. Kapag nalaman ng publiko na buhay pa ang matandang iyon sa isang pasilidad, mawawala sa atin ang lahat. Naramdaman ni Rebecca ang paninigas ng katawan ni Simon. Ang revelasyong ang kanyang ama ay maaaring buhay pa ay tila isang kuryenteng dumaan sa kanilang dalawa. Sa gitna ng dilim at panganib, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang sandali ng matinding koneksyon at pangako na hindi sila susuko. Ang puso ni Rebecca ay tila sasabog na sa bilis ng tibok, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa presensya ni Simon na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang bagyo. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang hinihintay nilang lumabas ang 2 kaaway. Nang muling tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumuwag ang yakap ni Simon, ngunit hindi niya binitiwan ang kamay ni Rebecca. Kailangan nating umalis dito, Crystal. Now, bulong ni Simon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon padala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit bago pa sila makakilos, ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay muling narinig. Ang liwanag mula sa labas ng pasilyo ay dahan-dahang pumasok sa silid habang bumubukas muli ang pinto. Isang anino ang lumitaw sa sahig, mahaba at nagbabanta. Nandito ka lang pala, Victoria. Ang boses ni Franco ay may halong pagtataka. Sino ang kausap mo rito?
Napatigil ang hininga ni Rebecca. Ang dulo ng kurtina, kung saan sila nakatago, ay bahagyang gumalaw sa hangin. At ang boses ni Doña Victoria ay narinig na napakalapit na sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat segundo sa likod ng makapal na kurtina ay tila isang taon ng paghihirap para kay Rebecca. Ang amoy ng pabango ni Simon ay humahalo sa alikabok ng silid. Lumilikha ng isang kakaibang pakiramdam ng takot at seguridad. Ramdam niya ang bawat mabilis na pintig ng puso ni Simon sa kanyang likuran. Isang ritmo na tila nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag himatayin sa takot. Ngunit ang kamay ni Franco ay dahan-dahan ng papalapit sa tela ng kurtina. Ang anino nito ay lumalaki sa sahig na tila isang halimaw na handang sumakmal. Eksaktong bago pa mahawi ni Franco ang taguan nila, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Ang ingay ng mga pirasong nagkalat sa sahig ay sinundan ng boses ni Maria na tila nagpapanik. Ay, Diyos ko! Ang paboritong florera ni Doña Victoria. Ano na naman iyon? Inis na lumingon si Franco. Binitawan ang dulo ng kurtina at mabilis na lumabas ng silid, kasunod si Victoria. Ang pagkakataong iyon ay hindi sinayang ni Simon. Hinila niya si Rebecca palabas sa kabilang pinto ng opisina. Mabilis at tahimik na tinahak ang madidilim na pasilyo hanggang sa makarating sila sa ligtas na sulok ng hardin. Kinabukasan, isang bagong Rebecca ang gumising. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig na apoy ng determinasyon. Habang naghahanda siya ng almusal para sa pamilya, ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang Del Rosario. Sa silid-aklatan habang naglilinis siya, palihim siyang binigyan ni Simon ng isang tablet na naglalaman ng mga ulat ng kumpanya. Tingnan mo ito, Crystal. Franco is bleeding the company dry. May mali sa mga transaksyong ito. Bulong ni Simon habang nagpapanggap na nagbabasa ng libro. Tiningnan ni Rebecca ang mga numero. Sa kabila ng 10 taong pagkakaiba, ang kanyang utak ay tila mabilis na nag-adjust. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay dumi ng negosyo. Hindi ito lugi, Simon. Nililipat niya ang pondo sa isang shell company sa Singapore. Tingnan mo ang butas sa audit na ito. Punto ni Rebecca. Ang kanyang tinig ay puno ng talino na hindi inaasahan mula sa isang hamak na probinsyana. Napatitig si Simon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at pag-ibig. You're still the brilliant girl I knew. Never lost it. Ang simpleng papuring iyon ay nagpadala ng isang kislap ng saya sa puso ni Rebecca. Isang sandali ng koneksyon na mas matamis pa sa anumang salita. Ngunit ang presensya ni Franco ay laging nakabuntot. Pumasok siya sa silid at nakita si Rebecca na tila seryosong nakatingin sa isang direksyon. Rebecca, bakit tila masyado kang malalim mag-isip ngayon? Ang isang katulong ay dapat nakatuon sa dumi ng sahig, hindi sa hangin. Pangungutya ni Franco. Hindi na tinag si Rebecca. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa tray ng tsaa. Minsan po kasi sir, sa hangin mo mararamdaman ang paparating na bagyo. Mas mabuti nang maging handa kaysa tangayin ng baha, sagot ni Rebecca nang may makahulugang ngiti. Kinuha niya ang takure at naghanda ng tsaa. Sa isang natural na kilos, hinaluan niya ang chamomile ng isang kurot ng honey at sariwang mint mula sa paso sa bintana. Isang timpla
na tanging si Crystal lang ang gumagawa noon. Nang ilapag niya ang tasa sa harap ni Franco, natigilan ang lalaki. Ang bango ng tsaa ay tila isang multo na sumampal sa kanyang mukha. Saan mo natutunang ihanda ang tsaa ng ganito? Tanong ni Franco. Ang kanyang boses ay may halong takot at hinala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa dalaga. Sa panaginip ko lang po siguro, sir. Sabi nila, ang mga alaala ay parang tsaa. Kapag mainit pa, masarap lasapin. Pero kapag lumamig na, mapait na sa lalamunan. Sagot ni Rebecca bago tumalikod ng may perpektong poise. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Rebecca ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagsisimula ng kanyang laban. Nang gabing iyon, habang nag-iisa siya sa kanyang kwarto, biglang nag-vibrate ang lumang cellphone na binigay sa kanya ni Simon. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng matandang lalaki na tila hirap magsalita ang narinig niya sa kabilang linya. Crystal, anak, iligtas mo ako. Nasa White Oaks sila. Huwag kang magtitiwala kay Ernesto. Ang tawag ay naputol. Iniwan si Rebecca na nanginginig sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang ama. Buhay ang kanyang ama at nasa loob siya ng isang pasilidad na tinatawag na White Oaks. Ngunit sino si Ernesto at bakit siya ang binanggit na hindi dapat pagkatiwalaan? Ang bawat pintig ng puso ni Rebecca ay tila isang mabilis na pagtakbo sa gitna ng kadiliman pagkatapos ng tawag na iyon. Ang tinig ng kanyang ama, bagaman mahina, garalgal at puno ng pagdurusa, ay naging isang sulo na nagliyab sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya pwedeng manatiling isang anino lamang sa loob ng mansyong ito, habang ang taong nagbigay sa kanya ng buhay ay dahan-dahang namamatay sa loob ng isang malamig na pasilidad. White Oaks. Bulong ni Rebecca sa sarili habang mabilis na nag-eempake ng iilang gamit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa labas ng kanyang bintana, narinig niya ang mahinang paghinto ng isang sasakyan sa gilid ng kalsada. Alam niyang si Simon iyon. Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang lalaking ito lamang ang tanging katotohanang pinanghahawakan niya. Ang biyahe patungo sa White Oaks ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga puno sa gilid ng highway ay tila mga dambuhalang multo na humahaba ang anino sa bawat pagdaan ng ilaw ng sasakyan. Sa loob, mahigpit na hinawakan ni Simon ang kamay ni Rebecca. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla na pumipigil sa kanya na malunod sa sariling takot. Huwag kang mag-alala, Crystal. Hindi tayo aalis doon nang hindi mo siya kasama. Pangako ni Simon. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Rebecca kay Simon ay puno ng pasasalamat. Isang tahimik na pag-ibig na nagsisimulang mamulaklak sa gitna ng kaguluhan. Pagdating sa White Oaks, ang amoy ng gamot at kemikal ay agad na sumalubong sa kanila. Ang pasilidad ay napapaligiran ng matataas na pader at mga bantay na ang mga mukha ay tila gawa sa bato. Gamit ang impluwensya at pera ni Simon, nagawa nilang makapasok sa loob nang hindi gumagawa ng ingay. Sa dulo ng isang mahaba at madilim na pasilyo, sa likod ng isang pinto na may maliit na bintanang salamin, nakita ni Rebecca ang isang anyo na nagpadurog sa kanyang puso. Ang kanyang ama, ang dating makapangyarihang si Don Roberto del Rosario, ay nakaupo sa isang silya, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buhok ay maputi na lahat
Ang kanyang katawan ay payat at tila isang balangkas na lamang ng dati niyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag na humahawak sa kamay ni Rebecca noong bata pa siya, ngayon ay nanginginig na parang mga tuyong dahon sa hangin. Papa! Ang hikbi na pilit pinipigilan ni Rebecca ay tuluyan ng kumawala. Lumapit siya sa salamin at idinikit ang kanyang palad doon. Nang marinig ng matanda ang boses, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito na tila natatakpan ng manipis na ulap ng gamot ay biglang nagliwanag nang makita ang anak. Crystal, anak ko? Ang boses ng matanda ay tila isang tuyong kaluskos sa hangin. Pilit siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay puno ng sakit hanggang sa maabot niya ang kabilang panig ng salamin. Nagtagpo ang kanilang mga palad sa pagitan ng malamig na harang. Isang tagpo na sapat na upang patigilin ang mundo. Ngunit ang emosyonal na sandaling iyon ay biglang naputol ng ang tunog ng papalapit na mga sapatos ay umaling-awngaw sa pasilyo. Hindi ito basta-bastang lakad. Ito ay isang pamilyar na hakbang na puno ng kayabangan. Napakagandang reunion. Hindi ba? Ang boses ni Franco ay tila isang malupit na hagupit ng latigo sa likuran nila. Nakatayo siya sa dulo ng pasilyo kasama ang ilang armadong lalaki. Ang kanyang ngiti ay parang isang demonyong nagtatagumpay. Akala niyo ba ay ganun lang kadali ang lahat? Napapasok kayo sa teritoryo ko at kukunin ang pag-aari ko? Mabilis na humarang si Simon sa harap ni Rebecca. Tila isang matatag na kalasag. Hayaan mo silang makaalis, Franco. Ang laban na ito ay sa ating dalawa lang. Oh, Simon, masyado kang bayani. Pagtawa ni Franco habang nagbibigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Pero sa pagkakataong ito, wala kang kapangyarihan. Dakpin ang lalaking iyan. Bago pa makakilos si Rebecca, pinalibutan na ng mga lalaki si Simon. Ang bawat paglaban ni Simon ay sinasagot ng dahas hanggang sa mapilitan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na iginapos sa kanyang likuran. Tumingin si Franco kay Rebecca. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ngayon, Rebecca, o Crystal, ano ang pipiliin mo? Ang kalayaan ng tatay mong malapit na ring mamatay? O ang buhay ng lalaking mahal mo? Nakatayo si Rebecca sa gitna ng pasilyo, sa pagitan ng kanyang amang nakatingin sa kanya mula sa likod ng salamin at ni Simon na nakagapos sa sahig. Ang bawat hininga niya ay tila isang matalim na kutsilyo sa kanyang baga. Ang White Oaks na dapat sana ay lugar ng kaligtasan, ngayon ay naging isang madugong bitag na walang labasan. Pumili ka, Crystal. Ang panulat na ito o ang huling hininga ng lalaking mahal mo. Ang boses ni Franco ay tila isang malamig na hanging galing sa libingan. Walang bahid ng awa habang iwinawagayway niya ang mga dokumento sa harap ng mukha ni Rebecca. Sa kanyang paanan, nakaluhod si Simon. Ang mukha ay may bakas ng dugo at ang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit sa kabila ng pagkagapos. Ang amoy ng antiseptic at tuyong dugo ay humahalo sa amoy ng mamahaling tabako ni Franco, lumilikha ng isang atmosfera na tila sumasakal sa bawat hininga ni Rebecca. Huwag, Crystal. Don't sign it. Hirap na sabi ni Simon. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit puno ng paninindigan. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mong ibigay sa kanya ang pinaghirapan ng tatay mo. Tumingin si Rebecca sa likod ng salamin kung saan naroon ang kanyang ama. Si Don Roberto ay nakasandal sa pader,
Tila isang anino ng dati niyang kalakasan, ang mga mata ay puno ng pagkalito habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa labas. Sa kabilang banda, nakita ni Rebecca ang baril na nakatutok sa sentido ni Simon. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng kristal na dahan-dahang nadudurog sa ilalim ng bigat ng desisyong ito. "I'll sign it." Mahina ang boses ni Rebecca, ngunit sapat na para patigilin ang mundo. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng kanyang kaluluwa na dahan-dahang pinupunit. Just give him the medicine he needs and let Simon go. Iyon lang ang hiling ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Franco habang inilalapag niya ang dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay tila isang hatol ng bitay sa pandinig ni Rebecca. Kinuha niya ang ballpen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang humalik sa papel, lumilikha ng isang itim na marka na magbubura sa kanyang karapatan sa yaman ng mga Del Rosario. Bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang latigo sa kanyang sariling dangal. Nang matapos ang huling titik, kinuha ni Franco ang papel ng may sakim na ngiti. "Wala ka ng halaga ngayon, Rebecca. Isa ka na lang muling basurang pinulot sa putikan." Binigyan ni Franco ng hudyat ang kanyang mga tauhan upang itulak si Simon palayo. Bago tuluyang ilayo si Simon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang sandali ng matinding pangungulila at pangako ang dumaan sa pagitan nila. Lumapit si Rebecca. Hinayaan siya ng mga bantay dahil alam nilang wala na siyang kapangyarihan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Simon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinupunasan ang bahid ng dugo sa muka ng lalaki. "Trust me, my crystal," bulong ni Simon. Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ni Rebecca. "Hindi pa ito ang huli. Tandaan mo ang ibinulong sa iyo ni Maria." Napatigil si Rebecca. Naalala niya ang maliit na recording device na palihim na isinilid ni Maria sa kanyang bulsa bago sila umalis ng mansyon. Isang munting pag-asa sa gitna ng matinding kawalan. Hinila na ng mga tauhan ni Franco si Simon palayo. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa mahabang pasilyo ay dahan-dahang humihina hanggang sa maiwan si Rebecca na mag-isa sa tapat ng silid ng kanyang ama. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Maliban sa mahinang tunog ng paghinga ng kanyang ama sa kabilang panig ng salamin, nakatayo si Rebecca. Tinitingnan ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng tinta. Pakiramdam niya ay wala na siyang natitira, ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang munting kagamitan ay tila tumitibok. Isang hudyat na ang tunay na laban ay kasisimula pa lamang. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang chandelier na tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga sariwang puting lilya ay humahalo sa yabang na bumabalot sa bawat panauhin. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa lipunan upang saksihan ang pagluklok kay Franco bilang opisyal na pinuno ng Del Rosario Group. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Franco. Ang kanyang dibdib ay busog sa garbo habang hinihintay ang sandali ng kanyang ganap na tagumpay. Ang kanyang ngiti ay puno ng kapangyarihan. Ang ngiti ng isang taong naniniwalang wala nang makakahadlang sa kanya. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kumpanya. Ang boses ni Franco ay umaling-awngaw sa buong silid sa tulong ng mikropono. Puno
ng mapagkunwaring pagpapakumbaba. Ipinagdiriwang din natin ang katatagan ng pamilya Del Rosario sa kabila ng mga trahedyang aming hinarap. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang talumpati, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Walang anumang ingay na nalikha, ngunit ang hangin sa loob ng silid ay biglang lumamig at ang lahat ng paningin ay kusa ng lumingon sa direksyong iyon. Doon sa gitna ng liwanag ay nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa isang maringal na panaginip. Nakasunod sa bawat kurba ng kanyang katawan ang isang matingkad na pulang gown na gawa sa seda, isang kulay ng dugo, ng apoy, at ng paghihiganti. Ang bawat pagtapak ng kanyang takong sa makinis na sahig ay may dalang ritmo ng kapangyarihan at katiyakan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mga hikaw na kumikinang sa bawat galaw niya. Wala na ang bakas ng pagiging katulong o ng mahinang si Rebecca. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Ang mga ito ay nagniningning sa talino at puot na sadyang itinago ng 10 taon. Impossible! Bulong ni Doña Victoria habang dahan-dahang bumibitiw ang kanyang pagkakahawak sa baso ng champagne. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Hindi tumigil ang babae hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Bawat panauhin ay napatigil sa paghinga, tila ang buong silid ay naging isang malaking litrato na walang gumagalaw. Tumingala siya kay Franco at sa unang pagkakataon, si Franco ang unang nag-iwas ng tingin. Nakalimutan mo yata ang pinakamahalagang panauhin sa iyong pagdiriwang, Franco. Ang boses ng babae ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay tumagos sa katahimikan ng ballroom. Malalim, malamig, at puno ng awtoridad. Umakyat siya sa entablado. Ang kanyang pulang gown ay tila isang dagat ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa kumpiyansa ni Franco. Tumigil siya sa harap ng lalaki. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ramdam ni Rebecca, hindi ni Crystal, ang panginginig ng mga kamay ni Franco na pilit nitong itinatago sa likod. Rebecca, what is the meaning of this charade? Tanong ni Franco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Isang matunog na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Franco bago pa siya makapagsalita muli. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Mas malakas pa sa anumang pasabog. Ang muka ni Franco ay napalingon sa lakas ng tama at ang buong silid ay napahugot ng hininga sa gulat. Masyado kang naging kampante, Franco. Bulong ni Crystal, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa lalaking nagnakaw ng kanyang buhay. Akala mo ba ay sapat na ang pirma sa isang pirasong papel para burahin ang dugong dumadaloy sa mga ugat ko? I am Crystal Del Rosario at narito ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Mabilis na sumugod si Doña Victoria sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Security! Ilabas ang babaeng ito! She is an impostor! Isang baliw na katulong na nagnakaw ng damit para lang manggulo. Lumingon siya sa mga panauhin at sumigaw ng mas malakas. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Wala kang ebidensya. You are nothing but a liar. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa pintuan. Isang lalaking akala ng lahat
ay wala na sa mundong ito o kahit man lang ay hindi na makakatayo. Ang presensya nito ay nagdulot ng mas malaking gulat sa mga tao. Sino ang nagligtas sa kanya mula sa kamay ng kamatayan? Tumingin si Crystal kay Doña Victoria nang may mapait na ngiti. Ebidensya ba ang gusto mo, Victoria? Mag-ingat ka sa hinihiling mo dahil baka ang mismong dingding ng mansyong ito ang sumagot sa iyo. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan ng ballroom, ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang lahat ay nakatitig sa pintuan kung saan dahan-dahang naglalakad, pumasok ang isang lalaking may hawak na itim na briefcase, si Attorney Ernesto. Ang kanyang tindig ay seryoso at ang bawat paghakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa katarungang malapit ng igawad. Hindi siya impostora, Victoria. Ang boses ni Ernesto ay malalim at hindi mabuway. Isang tinig na nagpatahimik sa natitirang sigaw ni Doña Victoria. Hawak ko ang huling testamento ni Don Roberto del Rosario. Isang dokumentong sadyang itinago dahil sa banta sa aking buhay, ngunit ngayon ay narito na upang ibalik ang lahat sa tunay na nagmamay-ari. Mabilis na gumalaw si Crystal. Kinuha niya mula sa kanyang maliit na clutch bag ang recording device na ibinigay ni Maria. Walang pag-aalinlangan niyang pinindot ang maliit na buton sa gilid nito. Hindi nagtagal, ang boses ni Franco at Victoria ay umaling-aungaw sa buong ballroom sa tulong ng mga speaker. Ang kanilang mga plano, ang pag-amin sa paglason kay Don Roberto at ang pagtatago kay Crystal sa probinsya. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang mga kasinungalingan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at gulat. Si Franco ay napaatras. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo. Kasinungalingan iyan. Gawa-gawa lang ang boses na iyan. Huli na ang lahat, Franco. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang panig ng entablado. Lumabas si Simon mula sa likod ng malalaking kurtina. Ang kanyang braso ay may benda at may mga pasapa sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa tagumpay. Akala mo ba ay madali akong mamatay? Masamang damo ka, Franco. Pero ako ang bagyong wawasak sa iyo. Sa gitna ng tensyon, isang anyo ang dahan-dahang pumasok mula sa gilid ng ballroom. Si Aling Estrella. Ngunit wala na ang dating kayabangan nito. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay marumi. At ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Nang makita niya si Crystal, bigla siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumatama sa sahig ay sapat na upang maramdaman ng lahat ang kanyang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Rebecca. Crystal! Hagulgol ni Estrella habang pilit na inaabot ang laylayan ng pulang gown ni Crystal. Nasilaw ako sa pera. Natakot ako kay Franco. Patawarin mo ang nanay mong nagkulang. Tiningnan ni Crystal ang babaeng itinuring niyang ina ng maraming taon. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at malamig na awa. Ang patawad ay hindi hinihingi sa harap ng maraming tao para lang makaligtas sa parusa, Aling Estrella. Iyan ay pinaghihirapan. Dahan-dahang lumapit si Simon sa tabi ni Crystal. Hinawakan ang kanyang kamay upang bigyan siya ng lakas. Ang init ng palad ni Simon
ay tila isang panggatong sa apoy ng determinasyon ni Crystal. Ngunit sa gitna ng kanilang panandaliang tagumpay, ang bawat hibla ng katahimikan ay biglang napunit nang makita ang kamay ni Franco na dahan-dahang gumagapang sa likuran ng kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay punong-puno na ng kabaliwan. Ang hitsura ng isang taong wala ng balak lumabas ng buhay mula sa silid na iyon. Ang dahan-dahang paglabas ng maitim na bakal mula sa kanyang tagiliran ay tila isang hudyat ng paparating na trahedya. Kung mawawala sa akin ang lahat, bulong ni Franco, ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang kamay na may hawak na baril ay tila nagpatigil sa tibok ng puso ng bawat taong naroon. Ang lahat ay tila naging isang mabagal na eksena kung saan ang banta ng kamatayan ay nakatutok ng direkta sa dibdib ni Crystal. Ang matalim na liwanag mula sa dulo ng maitim na bakal ay sumabog, kasabay ng isang malakas na yanig na yumanig sa buong ballroom. Sa isang kisap mata, bago pa man maabot ng tingga ang target nito, isang matatag na katawan ang humarang sa harap ni Crystal. Ang amoy ng pulbura ay agad na humalo sa bango ng mga liliya, habang ang katahimikan ng gabi ay napunit ng isang marahas na sandali. Naramdaman na ni Crystal ang bigat ni Simon na sumandal sa kanya. Ang init na dahan-dahang kumakalat sa puting polo ng lalaki ay tila isang apoy na tumutupok sa puso ni Crystal. Ang mundo ay tila nawalan ng kulay. Ang lahat ay naging mabagal habang pinapanood niya ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ni Simon. Ang mga kamay ni Crystal, na kanina lang ay puno ng determinasyon, nga ngayon ay nanginginig habang sinasalo ang bumabagsak na katawan ng lalaking nag-alay ng lahat para sa kanya. "Simon! Huwag! Simon, tumingin ka sa akin!" Ang tinig ni Crystal ay isang garalgal na pagsamo, isang hiling na pilit itinatanggi ang katotohanang nasa harap niya. Ang kanyang mga daliri ay nabahiran ng init. Isang pakiramdam na hinding-hindi niya malilimutan habang idinidiin niya ang kanyang palad sa sugat sa balikat ni Simon upang pigilan ang daloy ng buhay na tila dahan-dahang tumatakas. Sa kabilang bahagi ng entablado, ang mga pulis ay mabilis na lumitaw mula sa mga anino. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang dumadagundong na baha. Mabilis nilang pinadapa si Franco sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay marahas na iginapos habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kisame, punong-puno ng kabaliwan at pagkatalo. Si Doña Victoria naman ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong takot habang ang mga bakal na posas ay ikinakabit sa kanyang mga nanginginig na braso. Ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho, ngunit ang kapalit nito ay tila napakamahal para kay Crystal. "Huwag kang pikit, Simon. Dito lang ako. Please, huwag mo akong iiwan," bulong ni Crystal. Ang kanyang mga luha ay malayang pumapatak sa mukha ni Simon. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigaw ng utos ng mga pulis, at ng bulungan ng mga panauhin, tila silang dalawa lamang ang umiiral sa loob ng silid na iyon. Bahagyang iminulat ni Simon ang kanyang mga mata. Ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng sakit. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting tila nagsasabing wala siyang pinagsisisihan. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umangat upang haplusin ang pisngi ni Crystal. Iniiwan ang isang bahid ng init doon. "Ligtas ka na, my Crystal. Iyan lang ang mahalaga."
Ang tunog ng papalapit na mga hudyat ng saklolo ay nagsimulang umaling-aungaw mula sa labas ng mansyon. Ang kanilang malakas na tunog ay tila isang desperadong awit ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa malalaking bintana, naglalaro sa mga kristal na chandelier na tila mga luha ng langit. Nang dumating ang mga medic at ilatag ang puting tela ng stretcher sa tabi nila, naramdaman ni Crystal ang lamig ng pag-iisa. Nang dahan-dahang alisin si Simon sa kanyang mga bisig, nakatayo siya doon ang kanyang pulang gown ay nabahiran ng madilim na marka. Ang kanyang buong pagkatao ay tila isang rebultong nabasag. Pinanood niya ang bawat galaw ng mga doktor, ang bawat mabilis na kilos upang isalba ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Habang isinasakay si Simon sa loob ng ambulansya, ang gabi ay tila naging mas tahimik kaysa sa dati. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang pangakong hindi pa tapos. Nakatingin si Crystal sa papalayong sasakyan. Ang kanyang puso ay puno ng isang tanong na walang katiyakan. Pagkatapos ng lahat ng paghihiganti at pagbawi sa dangal, sapat ba ang tagumpay na ito kung mawawala naman ang taong nagturo sa kanya kung paano muling magmahal? Ang bawat paghinga ni Simon ay tila isang marahang himig na nagbibigay ng buhay sa tahimik na silid ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay dahan-dahan nang napapalitan ng bango ng mga sariwang prutas at bulaklak na hatid ng mga nagnanais na bumati. Sa loob ng ilang linggo, ang tanging tunog na naghahari ay ang matipid na ritmo ng monitor ng puso. Ngunit ngayon, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagdadala ng bagong pag-asa. Nakaupo si Crystal sa tabi ng kama, ang kanyang mga daliri ay marahang nakahawak sa kamay ni Simon. Tila ba natatakot siyang bigla itong maglaho kapag bumitaw siya. Masyado mo naman akong tinititigan. Baka matunaw ako niyan. Bulong ni Simon. Ang kanyang boses ay may bakas pa ng kahinaan, ngunit puno na ng kislap ng buhay. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang babaeng hindi kailanman lumisan sa kanyang tabi. Sinasigurado ko lang nagising ka na talaga, Simon. Ayoko nang bumalik sa mga gabing tanging panalangin lang ang kausap ko. Sagot ni Crystal. Ang kanyang tinig ay banayad at puno ng emosyon. Inayos niya ang kumot ng lalaki. Isang simpleng kilos na nagpapakita ng kanyang walang hanggang pasasalamat. Sa paglabas ni Crystal mula sa ospital, ang kanyang mundo ay hindi na lamang tungkol sa pag-aalaga. Bilang bagong hirang na pinuno ng Del Rosario Group, ang bawat hakbang niya sa malawak na lobby ng kumpanya ay may dalang bigat ng responsibilidad. Ang mga empleyadong dati ay hindi man lang siya tinitingnan, ngayon ay yumuyukod ng may tunay na paggalang. Ngunit sa likod ng kanyang mga mamahaling suot, nananatili ang puso ni Rebecca, ang pusong marunong lumingon sa mga taong nasa ibaba. Isang hapon, pinuntahan ni Crystal ang piitan kung saan nakapiit si Aling Estrella. Ang amoy ng bakal at semento ay isang malupit na kaibahan sa karangyaan ng kanyang opisina. Nakita niya ang matanda na nakaupo sa isang sulok. Mukhang matanda na kaysa sa dati. Ang mga mata ay wala ng ningning. Hindi galit ang dala ni Crystal, kundi isang bilao ng simpleng pagkain. Ang paboritong kakanin ni Estrella na madalas nilang pagsaluhan noong nasa probinsya pa sila. Dinalan kita ng makakain, Nay. Alam kong hindi masarap ang pagkain dito, mahinang sabi ni Crystal. Ang tawag na Nay ay tila isang munting saksak sa budhi ni Estrella.
na naging sanhi ng kanyang muling paghagulgol. Bakit mo pa ako ginaganito, Rebecca? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, hikbi ni Estrella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang pagkain dahil itinuro sa akin ng hirap na huwag maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Wala na tayong utang sa isa't isa, Estrella. Malaya ka na sa galit ko, sagot ni Crystal bago tumayo at tuluyang lumabas. Iniwan ang matanda sa kanyang sariling pagsisisi. Ang pinakamasayang bahagi ng kanyang pagbawi ay ang muling pagtira ni Don Roberto sa kanilang mansyon. Sa bawat dapit hapon, inilalabas ni Crystal ang kanyang ama sa balkonahe. Ang bawat guhit ng kulay sa langit, ang paghahalo ng kahel, lila at ginto ay parang isang bagong pahina ng kanilang buhay. Ang mga nanginginig na kamay ng kanyang ama ay dahan-dahang humahawak sa kanyang kamay. At kahit hindi pa ito nakakapagsalita ng maayos, ang ningning sa mga mata nito ay sapat na upang sabihing kinikilala siya nito. Maganda ang mundo, di ba? Di ba, Papa? Bulong ni Crystal habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Ang katahimikan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Sa gitna ng kapayapaang ito, isang liham ang dumating mula sa pasilidad kung nasaan si Doña Victoria. Ang papel ay gusot-gusot at may mga kakaibang guhit. Tila isinulat ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinuan. Nasa ilalim sila ng piano, Crystal. Ang mga susi ay nakatago sa iyong buhok. Huwag mong hayaang patayin nila ang ilaw. Ang mga salitang ito ay tila mga huling bakas ng isang isipang nilamon ng sariling kasamaan, isang paalala ng madilim na nakaraan, na hindi na muling makakabalik. Lumipas ang ilang buwan, at muling bumalik sina Crystal at Simon sa maliit na baryo kung saan sila muling nagtagpo. Ang amoy ng sariwang palay at ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay tila isang yakap ng kalikasan. Sa tapat ng munting dampa na dati ay tanging kanlungan ni Rebecca, dahan-dahang lumuhod si Simon sa harap ni Crystal. Ang tunog ng pagluhod niya sa damuhan ay sinundan ng paglabas ng isang munting kahon na naglalaman ng isang singsing na may asul na bato. Kasing kulay ng dagat at kasing linaw ng kanilang kinabukasan. Dito nagsimula ang lahat, Crystal. Dito mo ako pinatuloy sa iyong mundo kahit wala kang maalala. Ngayon, sa harap ng lahat ng nakasaksi sa iyong paghihirap, gusto kong itanong, hahayaan mo ba akong maging bahagi ng bawat bukas mo? Nakatayo si Crystal. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng kaligayahan. Ang tanong ni Simon ay tila isang huling piraso ng puzzle na bubuo sa kanyang pagkatao. Ngunit bago siya makasagot, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa malayo. Isang tinig na hindi niya inaasahang muling marinig sa lugar na ito, sa ilalim ng malawak na langit ng kanilang hasyenda, kung saan ang amoy ng sariwang damo ay humahalo sa bango ng mga namumukadkad na puting rosas. Ang boses na tumawag kay Crystal ay tila isang himala. Si Don Roberto, ang kanyang ama, ay nakatayo sa tulong ng isang baston. Ang kanyang tindig ay mas matatag kaysa noong mga nakaraang buwan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa linaw ng isip at lalim ng pagmamahal. Sige na anak, sagutin mo na ang lalaking nagligtas sa ating dalawa. Ang boses ni Don Roberto ay hindi na gumaralgal. Ito ay malinaw, puno ng awtoridad ng isang magulang na muling nahanap ang kanyang boses para sa pinakamahalagang sandali ng buhay ng kanyang anak. Ang luha ni Crystal ay hindi na dahil sa sakit,
kundi dahil sa labis na pasasalamat. Tumingin siya kay Simon na nananatiling nakaluhod, ang mga mata ay puno ng pagsamo at katapatan. "Yes, Simon, yes! Handa na akong harapin ang bukas kasama ka," bulong ni Crystal. Isang marahang palakpakan mula sa mga katulong at malapit na kaibigang nakasaksi sa kanilang paglalakbay ang pumailan lang sa hangin. Tila isang mainit na yakap ng pagtanggap. Lumipas ang ilang buwan at ang mansyon ng mga Del Rosario ay muling nabuhay. Wala na ang mga kadenang nakapulupot sa piano. Sa halip, ang bawat sulok ng bahay ay napupuno na ng himig ng musika at tawanan. Sa araw ng kanilang kasal, ang sikat ng araw ay tila isang gintong basbas na dumadaloy sa bintana ng silid ni Crystal habang siya ay naghahanda. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot ang isang gown na gawa sa pinong lace at seda. Marahan niyang hinaplos ang kanyang refleksyon. Nakikita niya ang dalawang babae sa kanyang mga mata. Si Rebecca, ang simpleng babaeng probinsyana na nakutungkung na natutong magtiis at magmahal ng wagas, at si Crystal, ang matapang na tagapagmana na lumaban para sa katarungan. "Salamat, Rebecca," bulong niya sa kanyang sarili. "Dahil sa iyo, nalaman ko kung ano ang tunay na halaga ng puso." Ang paglalakad ni Crystal sa altar ay hindi lamang isang seremonya. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng mga hanay ng mga puting bulaklak, habang hawak ang braso ng kanyang ama, ay isang pagdiriwang ng kanyang muling pagsilang. Ang tunog ng organo ay tila isang awit ng tagumpay. Sa dulo ng altar, naghihintay si Simon. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang pinagmamasdan ang kanyang reyna na dahan-dahang lumalapit. "You look breathtaking, my Crystal," bulong ni Simon nang maabot na nila ang harap ng pari. Ang haplos ng kamay ni Simon sa kanyang mga daliri ay nagpadala ng init na tumagos sa kanyang puso, isang pangakong hinding-hindi na muling mababali nang magpalitan sila ng mga panata. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng kanilang pinagdaanan. "I promise to protect your light and to love both the princess and the simple girl I first found in that dusty road." Pangako ni Simon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay tinapos ng isang marahang halik sa harap ng dambana. Isang halik na puno ng respeto, pangako, at wagas na pag-ibig. Ang mga talulot ng bulaklak ay dahan-dahang bumabagsak mula sa itaas, tila mga basbas mula sa langit na sumasayaw sa hangin. Makalipas ang isang taon, sa parehong hardin kung saan sila muling nagtagpo, isang maliit na batang babae na may parehong mga mata ni Crystal ang masayang naghahabol sa mga paru-paro. Nakaupo sina Crystal at Simon sa ilalim ng puno ng mangga. Ang ulo ni Crystal ay nakasandal sa balikat ni Simon habang pinagmamasdan ang kanilang munting anghel. Ang kapayapaan ay tuluyan ng naghari sa kanilang mga puso. Ang bakas ng nakalimutang kahapon ay naging isang matibay na pundasyon para sa isang bukas na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at walang hanggang pagmamahal. Ang hangin na umiihip sa malawak na hardin ng mga Del Rosario ay hindi na nagdadala ng mga bulong ng kasinungalingan. Sa halip, dala nito ang matamis na halakhak ng isang batang babae na nagngangalang Laya, na ang bawat pagtakbo sa damuhan ay tila isang sayaw ng kalayaan. Nakaupo si Crystal sa isang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang parehong puno na naging saksi sa kanyang mga unang luha
at pag-asa. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak, isang buhay na simbolo ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Isang bukas na malaya sa mga anino ng kahapon. Lumapit si Simon mula sa likuran. Bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsa ng chamomile. Ang amoy nito ay hindi na nagpapaalala kay Crystal ng sakit, kundi ng pag-aaruga at tahanan. Dahan-dahan niyang inilapag ang 1 tasa sa tabi ni Crystal at niyakap ito mula sa likod. Ang kanyang baba ay nakapatong sa balikat ng asawa. Nakatanggap ako ng sulat kanina. Mahinang sabi ni Crystal habang nakatingin sa malayo. Mula sa kulungan. Malapit na raw palayain si Aling Estrella dahil sa magandang asal. Hinawakan ni Simon ang kamay ni Crystal ng mas mahigpit. Anong nararamdaman mo? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Crystal. Wala na ang galit, Simon. Wala na rin ang sakit. Kung mayroon man siguro ay awa na lamang. Hindi ko alam kung handa na akong harapin siya. Pero alam kong napatawad ko na siya. Ang pagpapatawad pala ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ito ang sagot sa unang tanong ng tadhana. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang maging lason sa kasalukuyan ang sakit ng nakaraan. Tumingin si Crystal sa kanyang anak, sa kanyang asawa, at sa bahay na muli niyang itinayo mula sa abo ng kataksilan. Ang mga gabi ng takot ay napalitan na ng mga gabing puno ng katahimikan, kung saan ang tanging maririnig ay ang tibok ng puso ng mga taong nagmamahalan. Ang yaman at kapangyarihan na minana niya ay naging mga kasangkapan lamang upang lumikha ng isang mundong mas makatarungan. Ngunit ang tunay niyang kayamanan ay ang kapayapaan sa kanyang puso. At iyon ang sagot sa pangalawang tanong. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng gulo, kundi sa piling ng mga taong bumubuo sa iyong mundo. Habang papalubog ang araw at nagiging ginto ang kulay ng langit, hinaplos ni Crystal ang kanyang dibdib kung saan minsan ay may malaking sugat. Ngayon, isa na lamang itong pilat, isang marka ng katatagan. Ang mga bakas ng nakalimutang kahapon ay hindi kailanman tuluyang mabubura. Ngunit, hindi na sila mga tanikalang humihila sa kanya pababa. Sila na ngayon ang mga ugat na nagpapatibay sa kanyang pagkatao. Isang paalala na kahit ang pinakamadilim na gabi ay laging nagtatapos sa pagsikat ng araw. Ito ang huling aral ng kwento. Ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa mga sugat, kundi sa pag-aaral kung paano hayaan ang mga ito na maghilom at maging bahagi ng iyong lakas. Dahil ang puso na natutong magpatawad at muling umibig pagkatapos masaktan ay isang pusong tunay na malaya.